Pinagtibay sa 40th regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na makipagkasundo sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Labor and Employment at Technical Education and Skills Development para sa pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Ito ay alinsunod sa Republic Act No. 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 na may kaugnayan sa Republic Act No. 11641 o Department of Migrant Workers Act. Ayon kay PASO Manager Maria Luisa Pangilinan, ang Memorandum of Agreement ay para sa pagtutulungan ng Provincial Government of Nueva Ecija at ng 4 na ahensya ng gobyernong nabanggit upang matulungan ang mga Nueva Ecijanong OFW na nagkaroon ng problema o hindi naging maayos ang kalagayan sa ibang bansa. Katuwang din anya ng OFW Help Desk ng Pamahalang Panlalawigan ang mga ahensyang ito para mas mapabilis at maging maayos ang pagpoproseso sa pagpapauwi ng mga distressed OFWs. Kabilang sa mga natulungan na ng OFW Help Desk ay ang mga Nueva Ecijanong nasawi sa ibang bansa na mapauwi sa lalawigan, kung saan ay sinasagot na rin ng provincial government ang pagpapalibing. Mga napauwing nagkasakit na pinagamot din ni Governor Oyi at iba pang nagkaroon ng hindi magandang karanasan doon na pinagkalooban din ng livelihood assistance katuwang ang 4 na ahensya. Yan po ang kabilit-bilinan sa amin ng ating punong lalawigan na kapag may mga ganitong mga cases, lalong-lalo na ang mga distressed or repatriated OFWs, ibigay po lahat ng tulong na po pwede natin ipagkaloob. Sinabi din ni PASO Manager Pangilinan na isa ang Nueva Ecija sa mga lalawigan sa bansa na unang nagkaroon ng OFW Help Desk sa inisyatibo ni Governor Oyi. Ngayong taon mula Enero hanggang Oktubre ay nasa 150 OFWs na ang natulungan na karaniwan ay mga domestic helpers sa iba't ibang bansa. Kasama si Jeremy Ramos, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.